Sa tingin nyo, ba marami kayang natatakot magsimula ng I business? think 3 things yun eh. First is, sobrang takot sila sa sabihin ng ibang tao. They care so much about what other people think. And then, pangalawa is, takot sila mag-risk. Pangatlo, takot sila mag-fail. Sa tingin nyo, ano yung impact ng social media ngayon sa mga mental health ng mga tao? Sobrang laking impact kasi nung social media. Kasi ikaw na yung mamimili ng gusto mong algo ng social media mo. Kung gusto mo maging malungkot ka, tuloy-tuloy yun. Hanggang FB mo, hanggang IG mo. Kaya kung yung mindset mo is business talaga, tuloy-tuloy yan. Motivation, yun lang yung lalabas sa mo. Kaya napakalaking impact ng social media sa natin, sa generation natin kasi. Anong mapapayo mo naman sa mga kaedad nyo ngayon? Kung hindi ka magse-step up dun sa kinalimutan mo na yun, sa pinabayaan mong buhay na yun, ano mangyayari sa'yo kapag tumanda ka pa? Wala kang mararating sa buhay mo kung sabihin na nating tamad ka na noon, hanggang ngayon tamad ka pa rin. Wala kang mararating, wala kang magiging punto sa buhay. Kaya as much as possible, habang bata ka pa, kahit sabihin na natin na kahit anong edad naman to, pasok to. Kahit sabihin na natin nasa 50 ka na, 40 ka na, magkaroon ka ng take step forward always. Welcome sa Money Matters Podcast. Ang podcast na ito ay tungkol sa money talks, self-improvement, lifestyle, and mindset. Ngayong episode 1, kasama natin si Grant and Rai. At ako naman si Angelo, ang inyong host. Yo, nga pala si Grant, business owner and freelancer. Ako pala si Rai, freelancer and business owner. Una kong tanong, pag may mga bagay kayo na hindi sigurado, paano nyo yun hinahandle? Para sa akin kasi, before ka pumasok sa isang bagay kahit hindi sigurado, you need to plan it, you need to have goals or may plano ka talaga eh. Like if you have a business and lahat ng business hindi sigurado, lahat ng business hindi tayo sigurado, di ba? Pero if you plan it, if prepared ka sa business na gagawin mo or sa bagay na gusto mong gawin, even though it's a career or a life in a work, if planado ka doon and prepared ka doon, I think malilesen yung risk or kasiguraduhan mo doon sa bagay na papasukin mo. Ikaw, Rai, ano sa tingin mo? Paano ko ina-handle yung isang bagay na hindi ako sigurado? Kasi halos lahat naman din ng pinasok ko, hindi rin naman talaga ako sigurado. Kahit naman sinong tao, parang may mga gusto silang pasukin na wala silang alam doon. Alam mo yun, na parang kailangan mo pang mag-research sa mga bagay-bagay para malaman mo anong papasukin mo. Tulad ko na pinasok ko rin yung business na hindi ko naman gusto. Parang hindi ko alam kung magbubomba yun o malulugi ako. Pero parang ang iniisip ko lagi, tawag dito, kung paano ko i-handle yung bagay na yun is kailangan ko matuto sa mga mali ko na nagawa dun sa business na yun. Kung business yung papasukin mo, yun. Second question, sa tingin nyo, ano yung impact ng social media ngayon sa mga mental health ng mga tao? Lalo na sa mga kabataan, syempre, sa tingin nyo, ano nyo dun? Take nyo dun? Yung social media kasi ngayon, sobrang lawak na ng social media ngayon. Sobrang laki na. I think hindi ka mabubuhay. Hindi naman sa hindi mabubuhay. At part na siya ng buhay ng isang tao, especially Gen Z. Tayo. Sobrang part na siya ng buhay ng isang Gen Z. Ngayon, makaka-apekto yun sa mental health if mali mo siya gagamitin. Or hindi mo alam kung paano gamitin. Kasi yung social media ngayon or yung internet ngayon, pwede kang kumita ng pera dyan, like 10K a month, 40K a month. Sobrang dali na kumita ng pera sa social media ngayon. And ayun, sobrang makaka-apekto siya sa mental, like I said, makaka-apekto siya sa mental health ng isang tao, like negative perspective. If masyado silang nagpapa-apekto sa mga nangyayari sa social media. Kasi sobrang accessible ng social media ngayon, even nga 3 years old, 4 years old, kaya mag-social media ngayon. Or like, Lahat talaga. sobrang lahat. Ganon.
Siya parang pag social media, nasa iyo na lang din kung ano yung pupulutin mo. Yeah, Kaya tama. tignan mo lang yung gusto mong tignan na ano. Diba? Kumbaga nasa iyo na rin talaga kung ikaw, Ray, anong sa tingin mo doon? Yun nga, sobrang laking impact kasi nung social media. Kasi tulad ng sabi mo kanina, parang ikaw na yung mamimili ng gusto mong algo ng social media mo. Kung gusto mo maging malungkot ka, tuloy-tuloy yun. Kung may bibiling kang isang gamit, like parang kung magtitingin ka sa Shopee, dire-diretso yun eh. Hanggang FB mo, hanggang IG mo. Kaya kung yung mindset mo is business talaga, tuloy-tuloy yan. Motivation, yun lang yung lalabas sa mo. Kaya napakalaking impact ng social media sa natin, sa generation natin kasi yun nga, ang daming namomroblema, ang dami ring namomroblema tulad ng mga kabataan na nagkakaroon ng depression kasi nga yun lang yung nakikita nila. Pero kung ang nakikita mo o kaya yung circle ng yung mga friends mo sa FB, like tulad pares tayo kung ano yung natin, ano yung mga sinishare natin, ganyan. Tapos nakikita nung iba, malaking epekto sa kanila yun, nakakatulong din sa kanila yun. Bakit sa tingin nyo, bakit marami kaya natatakot magsimula ng business? Bilang kayo, may mga business kayo, may mga ginagawa kayo sa buhay talaga. Sa tingin nyo, ano yung step na kailangan nilang gawin? Bakit sila natatakot ganun? Mag-business, no? I think 3 things yan eh. First is, sobrang takot sila sa sabihin ng ibang tao. So, they care so much about what other people think. And then, pangalawa is, takot sila mag-risk. And pangatlo, takot sila mag-fail. Pwede mo naman solusyonan yung tatlong yan eh. First is, dun sa sasabihin ng ibang tao. You can improve your mindset. You can improve it, read books, ganun. And sa risk naman, like I said, if prepared ka sa gusto mong gawin sa business, if prepared ka doon, and alam mo yung papasukin mo, I think yung takot mo sa risk mababawasan eh. Example, may basketball reference tayo. If may liga kang lalaruan, if nag-training ka buong buwan or buong summer, matatakot ka bang maglaro doon? Of course not, kasi alam mong prepared ka eh. Same as business. If prepared ka dun sa gusto mong gawin, like if gusto mong pasukin itong multi-business na to or social media business na to, if prepared ka dun, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung mga next step, alam mo yung for the next 5 years, alam mo yung mga problems na dadating, I think hindi ka matatakot mag-risk eh. And then lastly, takot mag-fail. Yung fail kasi, mag-fail ka lang sa isang business or sa isang bagay na gusto mong gawin if tinigil mo, if you give up. If hindi mo na proceed na ituloy to, like try to. Kasi yung failure, nandiyan lang naman yan. It's a part of the process kasi. Feeling ko, mag-fail ka lang if tinigil mo talaga. Pero if nag-try ka mag-business and then nalugi or gano'n, something like that, nagkamali ka lang. You just make a mistake, tapos natuto ka pa. Pero if paulit-ulit yung mali mo, tapos di ka natuto, and sumuko ka, I think yun yung masasabi mong fail talaga. Yun yung kinakatakot mo na tinuloy, parang tinigilan mo na lang. Tinigilan mo na yung pangarap mo, yung goals mo. Yun yung failure. Pero if you try again and then natututo ka sa mga mali mong ginagawa, hindi yung failure. It's a part of the process. Mistakes yun na natuto ka lang. Ikaw, Ray, ano sa tingin mo? Bakit kaya sila natatakot yung iba? Halos karamihan eh. Natatakot mag-business kahit ako eh. Napapansin ko sa karamihan, hindi nila alam yung kapasidad nila. Hindi nila alam yung kung saan sila magaling. Hindi nila alam kung paano sila magsisimula kasi yun nga, wala silang sapat na knowledge sa ganung bagay. Sabihin natin, bigyan mo sila ng pera. Pero hindi nila mapapalago kasi nga wala nga silang knowledge. So, anong tanong mo ito? Bakit kaya sila halos karamihan, bakit natatakot Ayun. Yun nga, natatakot nga sila mag-fail kasi nga yun nga, sabi ko nga kanina, kulang sila ng kaalaman sa mga ganung bagay. So, maganda na matulungan natin sila. Gawa ng podcast na to, maganda yung matulungan sila. Ako may itatanong ako sa inyo na related dyan na gusto ko malaman sa inyo kung yung success ba is diretso or
progress. So, based sa tanong mo, I think hindi talaga siya diretso lang. Sobrang daming obstacle na kailangan daanan as a successful business owner or successful sa life. Ganon. Kasi, ito example, if binigyan kita ng 10 million ngayon, you don't know how to, wala kang alam. Mauubos mo siya siguro ng isang buwan or isang taon. Pero pag ako, alisin mo ako ng zero ngayon, I know how to make money, ganon. Baka magkaroon ako ng 10 million before matapos yung taon, ganon. Nasa ano yan nasa mindset ng tao. Doon nagsisimula lahat yan if gusto mo talaga maging successful, bago ka maging millionaire, I think this is from Frank Mendoza. Bago ka maging millionaire, magkakaroon ka muna ng millionaire mindset bago mo ma-achieve yung 1 million. Same as success. Bago ka maging successful, sa utak mo pa lang, successful mindset ka na. Minamanifest mo na siya, yung galaw mo iba na, yung mindset mo iba na. Ganon. Para sa akin kasi success yun. Tama yan. Sa proseso din talaga siya. Parang mahabang proseso siyang, isang mahabang proseso na kailangan mo rin bunuin. Hindi mo rin siya basta-basta makukuha. Pero para sa akin, sa tingin ko yung success, pang kontento ka lang din sa mga ginagawa mo, napupulfill mo yung sarili mo, ganun. Maaarating ka rin naman basta gawin mo lang din yung gusto mo, gawin mo yung dapat para sa'yo. Mararating mo rin yung success na gusto mo Tuloy-tuloy mo lang, di ba? Huwag kayong susuko. Yeah. Next question. Sa'yo, Grant, specific sa'yo, parang may tanong ako sa'yo na bakit kaya marami nagpi-fail sa small business lang? Small business. Yung mga sumusubok lang ng mga maliit ang lang, tapos biglang quit agad pag nag-fail, parang bakit kaya sa tingin mo? So, based on my experience kasi, I'm a business owner din. I tried many business, lagpas 5 na siguro or 10. College pa din ako nun. Siguro, if business owner ka kasi, lalo na ngayon, tapos alam mo yung pasikot marketing, alam mo yung finance, madali lang kumita ng pera. Ang mahirap lang doon kasi yung boring parts, which is taxes, human resource, business systems, cash flow. Doon na after 1 to 2 years ng isang business, doon na nagkaramihan nagda-downfall yung isang business. Kasi kumikita na sila, tapos may tao na sila. Ang problem, hindi nila alam kung paano i-handle yung tao na yun. Paano pag mga 5 to 6 people ka na, onti lang yun, pero if i-handle mo yun, sobrang hirap nun. Kasi you need to know, based to sa human resource to, you need to know kung saan sila magaling, kung ano yung dapat na trabaho sa kanila, ganun. Kung saan sila mag-excel. Kasi mamaya ilagay mo sila sa, let's say, sa marketing or design, mas nag-excel pala sila when it comes to production. Na mas magaling pala sila sa yung talagang on-site na ongoing. Unlike sa may mga tao kasing if kung saan sila magaling, kung saan sila nag-excel, mas dun sila sinisipag, mas dun sila nag-i-improve. Nag-dominate sila dun sila nagdo-dominate. And as a business owner, as a leader, you need to know that kailangan mo i-analyze yun, yung bawat tao mo, ganun. Yan. I think yung pinakasagot talaga dun is maraming small business owners na ayaw sa boring parts. Kasi boring parts yun Yung aaralin mo pa yung taxes, yung human resource. Sobrang boring parts ng fundamentals ba ng business. Kasi if nag-i-start ka pa lang ng business, aaralin mo lang naman doon, marketing, social media. Ayun lang naman yung aaralin mo doon paano i-handle yung pera, paano ikutin yung pera. Pero once na umaangat ka na, doon na papasok yung mga sinabi ko, like mga flow, business systems, cash flow. Paano mo pa ma-expand yung business mo. Ayun. Yan. Ito, sunod na tanong natin Siyempre, nag-work kayo, sagaran rin yung trabaho niya, di ba? Paano nyo nababalance yun sa yung mental health nyo, yung work, yun? Paano nyo siya na-handle na maayos? Ako, di ko nababalance. Ako, hindi ko talaga totally nababalance. Kasi freelance Hindi fix yung oras ko. So, kung fix yung oras ko, possible mabalance. Meron, makapag-gym ka pa, ganyan. Pero pag freelance, kailangan ko sumunod sa client.
Yun talaga. Gusto nila. Pero pinipilit ko naman na mabalance kahit paano. May mga plano pa rin naman ako in the future na bigyan yung sarili ko na maayos na tulog, tas healthy na Oras. pangangatawan sa pagkain, siyempre. Ganun. Ikaw, paano mo na-handle yung work and mental health mo? Paano mo siya nababalance? Kung bakit maayos pa rin ang lahat? To be honest, di ko naman siya nababalance eh. I work 14 to 15 hours per day. Di lang halata. Pero, ayun. Like, ito pa yung dati Ngayon kasi, I leverage na sa mga tao. Pero, may work din ako eh. Talagang, ayun, 8 hours lang. Pero meron pa akong side hustle, which is, mahirap talaga. Hindi ka talaga makakalabas ng, like, once a week ka lang makakalabas. Pilit pa yon ganun, like 3 to 4 hours lang. Ganun lang. Siguro kasi, mas focus ako sa goal ko. Mas okay na sigurong tinatrabaho ko yung sarili ko ngayon para pagdating ng future, alam mo yun, ang chill na lang ako. Kaysa ngayon magsasaya ako like other 23 years old na party, si Go Lucky. Wala namang mali doon. Though may work sila, tinatrabaho nila yung pera nila, may pera sila, ganun. Pero ako kasi, if ginagawa na ng maraming tao, ng maraming kabataan, like tayo, mga Gen Z, if ginagawa nila, tapos nakikita ko na in the future, ganun pa rin yung nangyayari sa nila. Like, pagdating nila ng 30 years old, nagtatrabaho pa rin sila. Like, ganun pa rin. Kung anong ginagawa nila ng 25, kung wala akong makikitang improvement, ba't ko gagawin? Di ba? Kaya ang nasa mindset ko ngayon, okay lang na hindi ko mabalance yung walang saya. May times na walang saya, hindi ka makakasama sa inuman, sa gala. Kasi, ganyung edad natin, uso yan eh. Kailangan natin yan eh. Mas gusto ng karamihan talaga yan Ito yung gusto ng karamihan, na masaya, pa-party, gano'n, inom. Pero ayun nga, nasa isip ko na hindi ko gagawin yung ginagawa na ng iba. Kasi walang results eh. Hindi lang ako nakikitang results sa ginagawa nila na gantong edad tapos easy go lucky hanggang 30 years old, doon pa lang sila mag-aayos. Ayoko yun. Ang nasa isip ko, what if mag-ayos ako ngayon and then 30 years old, doon ako mag-party, which is mas okay yun kasi mas siguro financially free na ako noon and I have stable na, diba? I have meron ako siguro ng multiple streams of income. Yeah. Sa akin naman, sa trabaho, di ba, okay naman. Balanse pa rin naman siya na maayos. Di naman ako nagagawal sa ganun. Di ba, nakakapagkita pa rin sa mga tropa, di ba? Nakakapag pa rin kahit pa paano, inom-inom, labas. Safe lang, balanse pa din. Yeah. Tama. Di lang masyado siniseryoso talaga para maging natural lang din. Ayan. Next question natin, sa inyong dalawa, ano yung mga maliliit na bagay na ginagawa nyo para makuha nyo yung mga goals nyo, sa tingin nyo? Ano yung mga maliliit na bagay na yun na ginagawa mo para maabot mo yung mga goals mo? Siguro mag-start yan sa mindset eh. If i-improve mo yung mindset mo, doon pa lang kasi mag-uumpisa yan eh. Like discipline, consistency. If merong hard work, of course, kasama yung work hard. Pag meron kang tatlong yun, I think yun yung kahit maliliit lang siya bagay. Small steps lang, pero small magmamatter din talaga. Small details. Pero feeling ko yung nakakatulong talaga sa akin morning routine eh. If meron kang ganon, yung buong araw mo maging productive eh. Kasi sinimulan mo siya eh. Kasi tanghali na gumigising. Noon routine mo. Morning routine kasi dati wala akong ganun eh. Wala akong ganun, morning routine. Kahit nagigising, kahit kanya matulog ako ng, like if may mga meetings, ganun, matutulog ako ng 3 a.m., kailangan ko pa rin gumising ng 7 a.m. kasi maapektuhan yung buong araw ko eh. Kahit simpleng workout lang, push-up, ganun, gagawin mo sa morning routine, tapos meditate, read books. Ayun, siguro, small details lang siya, pero I think malaking tulong siya kasi na-improve yung discipline mo. Sarap din gumising na maaga rin, no? Hindi. Talaga. Alis na tayo. Hindi. Di ba, pero... Ibalik ko lang sa tanong mo, may isa pa is yung maglagay ka sa Excel or sa notebook ng goals mo. Tatlo yun, short-term goals, mid-term, tsaka long-term goals.
Yung short term, siguro, ano yun? Nakakatulong din talaga yung Yes, ganun, kasi no? alam mo Para may- magte-take notes ka Oo, na kasi alam mo may ano. plano ka eh. Alam mo, Ah. this August, like this month, saka next month, Ah, kailangan magkaroon ako ng isa pang multiple sources of income. Siyempre, mahirap siya, pero kailangan mo gawin eh. Gagawin mo siya, kasi may goals ako ngayon eh. Parang ano ba, sa laro mission, kailangan may quest ka, ganun. Ganun, isipin mo lang na ganun. Tapos, pag midterm naman, ito yung isang taon. Kanyari, this year, dapat magkaroon ako ng 500k savings or 1 million savings, ganun. Ngayon, pag naisip mo, parang imposible. 'Di ba? Pero ang isipin mo talaga, itatak mo sa utak mo na paano ko maabot 'to. Which is magbabalik ka sa short-term goals, which is pa-improve ka na ng pa-improve kada month, ganun. So, ginagawa ko din yun eh. Nagno-notes din Take ako. notes. Nagte-take note din ako ng mga ano. mm. Pero hindi pa ako nagpaplano actually ng mga long term kasi sobrang dami ko pang ginagawa. Mas nakapokus ka lang sa mga nangyayari ngayon. Yun lang. Nakapokus lang din ako sa nangyayari. Pero yung sa mga small things na na ginagawa ko para ma-meet ko yung goal ko. Hindi siya hindi mo kailangan yung plano ko, hindi ko kailangan ng pera. Parang ang focus ko kasi yung sarili ko muna. Katawan ko, like parang ang inaano ko kasi talaga is mabalik yung routine ko na nag-gym. Masarap kaya gumising ng umaga na. Diba? Kaya parang Ganun. doon mo mararamdaman na parang ang yaman mo pag pag Siya, kumpleto parang yung tao buong ka araw mo. talaga, Parang diba? tao ka talaga. Gising ka, ang ganda ng gising mo. Maganda yung umaga. gising mo, maayos. Diba? Yun. Yun yung gusto kong binabalik. Yung ganung pakiramdam na gigising ka. Kahit wala kang pera, feeling mo, yaman mo sa na yun. Kasi nga, Gusto maayos yung okay yung katawan mo. katawan diba? mo, utak mo. Okay ka. Mahirap din. talaga. Pag inisip mo, mahirap talaga Mahirap yun. talaga yung gano'n. Pero yun nga, yun yung small things na ginagawa ko sa ngayon. Na ibalik yung dati kong ginagawa. What is your greatest fear at kung dumating man yun o hindi pa dumadating, paano mo siya i-handle or minamanage? Yan. Siguro yung greatest fear ko sa life, ito medyo cliche na to eh. I think lahat naman merong ganito na yung kinakatakutan nila, which is mawala yung mahal mo sa buhay. Pero meron pa ako isa, which is wala akong options. Wala akong options when it comes to sa life. Ganon. Ito example. If wala kang pera, ngayon wala kang options, 'di ba? Pagkagising mo sa umaga, gusto mo magkape sa Starbucks, wala kang pera, which is wala ka ring options, wala kang choices. 'Di ba? Ayun yung siguro yung pinaka-fear ko na ayoko mangyari sa akin pag next 5 years or pagtanda ko, pag may pamilya na ako, ayoko mangyari na pati sila mawalan sila ng options dahil hindi ko binigay yung best ko, hindi ako nagpayaman, hindi ako nagsumikap sa buhay, hindi ako naging successful. Kasi once na successful ka, hindi lang financially but mentally or spiritually ganun. Basta sa life, basta successful ka sa life, magkakaroon ka ng options eh. Meron kang choices and I think yun yung pinaka magandang mangyari sa buhay mo. Yun nga yung simpleng buhay. Maraming nagsasabing tao gusto nila ng simpleng buhay. Yung simpleng buhay, hindi yun yung kumikita ka lang, basta kumikita ka tas nakakain ka 3 beses isang araw. No, hindi yun yung simpleng buhay. Yung simpleng buhay, pag may gusto kang isang bagay, kunyari gusto mo mag-Jollibee ngayong araw, nakukuha mo siya kasi meron kang options na meron kang pera. Saka may kapasidad ka na talaga. Yun yung simpleng buhay para sa akin. Hindi yung simpleng buhay na maliit lang yung bahay, gano'n. No, hindi ganun yung simpleng buhay. Yun yung totoo na simpleng buhay. Hindi yung sinasabi ng iba, misconception ng iba na ang simpleng buhay is basta masaya kami. Basta nakakain kami 3 beses isang araw. Hindi yung simpleng buhay, di ba? So basically, hindi takot ka masiro. Yeah, takot ako Takot masiro. ka back to zero. Hindi ako takot masiro. Takot ako mawala ng options. Kasi kahit masiro ako, pwede naman ako magsumikap ulit. Ang ayaw ko lang is hindi ko ginagawa yung best ko para hindi ko maabot yung fear na yun. Kasi pag dumating yung kinakatakutan ko na yun, na wala akong options in life,
ibig sabihin, hindi ko binigay yung best ko. Hindi ako nag-try, hindi ako nag-risk, hindi ako nag-business or hindi lumago yung business ko. Ganun. Siguro sa akin ganun din. Parang yun din yung greatest fear ko na magpalamon ako sa takot na Kasi parang yun din yung parang sa takot, parang nauunahan ako lagi ng takot tsaka pangamba kung kaya ko ba o hindi. Parang ganun. Yun din siguro. Takot ako na ma-steady lang sa isa na hindi ako makapag-explore. Oo. Yun siguro. Sa akin, ganun din. Like, parang kinakatakot ko din syempre yung mawala yung mahal natin sa buhay. Saka hindi rin ako takot. Sa akin, ang perspective mo, hindi ako takot masiro dahil ilang beses na nangyari sa akin yun. Pero ang maganda kasi doon, may knowledge ako paano ako magsisimula ulit. Ganun. Yun yung pinakamaganda doon. Natuto ka sa mga mistakes mo. Like parang magta-try ka, tapos dapat talaga hindi ka natatakot masiro ulit. Kasi dadaan at dadaan talaga sa buhay mo. Pag in terms of business, Ilalagay ka hindi talaga pwedeng sa- rekta success ka na agad. Kasi Bilog talaga yung matik mararanasan mo na malulugi ka bigla o kaya di mo masasagad mamamalayan. ka. Masasagad ka. As in, mabubulag ka na Pati parang pato talaga. alam mo na alam mo na mapupunta ka na dun pero tutuloy mo pa din. Ganun. Yun yung mga mistake na pwede mong ma-encounter. Tapos, tawag dito, yun nabenta block na ako ulit. Basta yan. Yun nga, yung Yan. greatest fear ko yung ganun din, yung sa mahal sa buhay. Tapos, ang nakakatakot lang doon yung wala ka knowledge. Yeah. Kasi, Break time muna tayo. Magbabalik ang Money Matters Podcast. Welcome back sa Money Matters Podcast. May bago tayong kasama si Richmond. Pakilala mo sarili mo, anong ginagawa mo? Ako nga pala si Richmond, isang freelancer at isang business owner. So, ang tanong ko is, ano ang mga advice mo sa mga taong sinisikreto yung laban nila ng sila lang nakakaalam, ganun. Mga hindi nag-open up, hindi sinasabi sa sa iba. Kumbaga tinatapos nila yung mga problema nila sila lang. Ganun. Anong mapapayo mo sa kanila ngayon na dumadaan sa ganun? Hindi naman kasi lahat ng problema masasabi mo talaga sa kahit kaninong tao. May mga problema kasi na alam mong ikaw lang talaga yung makakaresolba. Pero hindi ko naman sinasabi yon para itago mo lahat. Mas okay din yung nakakapag-open ka sa mga kaibigan mo. Nakakaluwag rin sa yan. Nakakaluwag yan, nakakatulong yan mentally, tsaka sa Sasabi mo. sa katawan mo, sa health mo. Pero wag mo rin sasarilihin yung mga problemang alam mong kaya kang ibagsak. As in yung masisiro ka. Mas okay yung mag-open up ka ng kahit sabihin na nating hindi siya full story, pero at least alam ng mga taong nakapaligid sa'yo kung ano yung nangyayari sa'yo, kung ano yung struggles mo sa buhay. Kaysa yung itatago mo sa kanila. Yung sasabihin mo na kapag tinanong ka ng kaibigan mo na, kamusta ka? Okay lang ako. Pero deep inside, hindi naman. May mga lihim kang problema. Yung mga ganun. So, mabibigay ko lang talaga na advice doon. As much as possible, ibigay mo yung kaya mong i-share mo lahat ng kaya mong i-share. Pero alam ko naman sa inyo na hindi nyo ma-share lahat. Pero ibigay nyo yung kaya nyong i-share. Yeah. Ikaw, anong take mo dun? Wala. Ano ma-advise mo sa mga ganun na dumadaan sa struggle na sila lang ang nakakaalam? Actually, wala akong ma-advise pero kung sino man nanonood ngayon, kaya mo yan. Alam ko mabigat yan. Alam ko sobrang hirap yan. So, ayun yung masasabi ko doon. Lahat naman tayo dumadaan sa hamon ng buhay. Ngayon, kung wala talaga kayong masabihan, ako guilty ako doon. Never, hindi talaga ako nagsabi ng problema. Never ako nagsabi ng problema. Pero may isa kayong kakapitan, which is si Top G. Hindi si Andrew Tate, which is God, si God. Jesus Christ. Lahat yan, kahit di nyo sabihin, kahit nakatulala lang kayo, alam niya yung pinagdadaanan niya. Alam niya. Siguro doon lang kayo kumapit kung wala talaga yung makapitan.
And I think if hindi nyo talaga lahat naman tayo dumadaan talaga diyan silently, pero ang gawin nyo is hanap nyo ng paraan kung paano masolusyonan yun. Siyempre nagdasal and paraan. Yes, may kanya-kanya tayong problema, and I think lahat ng problema may solusyon, or paano kayo magre-react, paano siya i-handle. Kaya sa lahat na may mga pinagdadaanan dyan, sinasarili nyo lang, kaya yan. Kaya nyo yan, guys. Lalagpasan nyo rin yaman. So, next question natin, bilang nandun na rin tayo sa advice, anong mapapayo mo naman sa mga kaedad nyo ngayon? Kayo, Kaedad ko. anong mapapayo nyo sa So, mga... kaedad ko, which is I'm only 22 years old. Yeah. So, yeah, ikaw, 22, 22. 24. Ayun. So, 26? Gen Z. Ay, 24. Gen Z kami lahat. So, ngayon, kasi ako, I'm a business owner. Nag-work din ako. So, napagdaanan ko siyang dalawa, both side. Nagdadaanan ko siya ngayon. I think pinakamagandang advice dyan or mapapayo ko dyan, have a goal, have a plan in life. Hindi yung pwedeng, mag-work ako dito, may sahod naman ako, stable. Huwag kayo siguro makontento kung anong meron kayo. Huwag kayo maging komportable. Kasi, kung once na maging komportable kayo sa buhay, it means hindi kayo nag-grow. Pero once na uncomfortable kayo, I think success nga eh. Pag dumaan ka sa success, sa pathway ng success, kailangan uncomfortable ka eh. That hindi ka komportable. Kasi like I said, once comfortable ka sa estado mo ngayon sa buhay. Para nasa comfort zone. Oo, comfort zone ka eh. Once umalis ka kasi doon, it means nag-grow ka, marami ka natututunan, marami kang makukuha sa buhay, ganun. And then, ayun, have a goal, have a plan in life. And syempre take action. Kasi kung puro plano lang yan, wala tayong mararating. Tsaka huwag kang tamad. Gumilos ka sa buhay. Yan. Sa akin naman, ganun lang din. Gawin nyo lang yung dapat nyo gawin. Enjoy lang din kahit pa paano. Yun. Take nyo lang yung mga challenges na talagang parang opportunity yan, bawat challenges. Yun, ganun. As a 24 years old na naging tamad noon, ito, lahat yan nakaranas. Lahat yan napagdaanan sa buhay yan, yung pagiging tamad. Naging tamad ako noon, pero ngayon nagsusumikap na ulit. Makabalik, makapag-step up ulit sa kung ano yung naiwan ko noon. Kasi, kung hindi ka mag-step up doon sa kinalimutan mo na yun, sa pinabayaan mong buhay na yun, anong mangyayari sa'yo kapag tumanda ka pa? Wala kang mararating sa buhay mo kung sabihin na nating tamad ka na noon, hanggang ngayon tamad ka pa rin. Wala kang mararating, wala kang magiging punto sa buhay. Kaya as much as possible, habang bata ka pa, kahit sabihin na natin na kahit anong edad naman to, pasok to. Kahit sabihin na natin nasa 50 ka na, 40 ka na, magkaroon ka ng take step forward always. Wag na wag mong papabayaan yung sarili mo. Wag na wag makatulong sa'yo. Tama yun. Wag na wag mong hahayaan yung sarili mo na i-down yung sarili mo mismo. Yeah. Kasi Kakampi mo lang sarili mo talaga. sarili mo lang din masasandalan. sarili mo. Pero ito pa ang isang pinakamahalaga. Wag na wag mong mamadiliin ang sarili mo sa mga bagay na gusto mong mapuntahan. May proseso lahat na. Bale, take step pero Trust the baby process. baby step. Okay lang sabihin na okay lang yung mabagal na progress, walang problema yun. Basta umuusad ka. Wag lang yung nagte-take ka ng big steps pero nakakalimutan mo yung mga basic steps sa mga progress na yun. Yun yung mahirap. Always kang magsisimula lagi sa basic steps. Small details counts. So ito, question ako na talagang pandiinan na tanong. Pandiinan natal. Ano yan? Diploma o diskarte? Pambansang tanong ng Yeah. bayan yun ah. Talagang gano'n yan. Pinag-uusapan din talaga eh. Yeah. Pambansang tanong ng bayan yan ah. Sige, Ikaw, ako muna. sige. Ano masasabi mo dyan? Diploma o diskarte? For me, both. If
meron kang choices or opportunity na mag-aral, pinag-aaral ka ng magulang mo, then go. Mag-aral ka, college. Pero ang importante diyan is yung foundation, which is high school and elementary. Kailangan mo yun, necessity yun. Kaya ako sinabing both yung college kasi nasa Philippines tayo. Sobrang one of the most important things sa Philippines is degree. If meron kang degree, mabubuhay ka, magkakaroon ka ng work. Ganon. Now, if gusto mong dumiskarte talaga sa buhay, gusto mo talagang mag-grind, like senior high, kung ikaw senior high ka ngayon or college ka, if gusto mo talaga dumiskarte, dapat lock in ka talaga. May goals ka na gusto mo talagang abutin yun. Like in 2 years, 3 years, or 5 years. Meron kang hard work, discipline, consistency, dapat meron ka niyan. Ngayon, pag meron ka niyan, encourage kita, huwag ka na mag-aral. Go, dumiskarte ka sa buhay. Dumiskarte ka, huwag mo sundin yung magulang mo, dumiskarte ka, ganon. Ngayon, kung gagawin mong excuse lang yung diskarte na word, kasi tamad ka, kunyari, gusto ko dumiskarte sa buhay. Tapos, i-scroll ka lang pala sa TikTok tuwing gabi, tapos mag-party ka lang tuwing gabi, magiinom ka lang tuwing gabi, bullshit ka. Huwag mo na gamitin yung diskarte na word na yan. Ganon. So, yun, like I said, kung gusto mo dumiskarte sa buhay, dapat alam mo na alam mo yung meron kang disiplina, consistency, tapos alam mong pagsisikapan mo yung yung goal na gusto mong gawin, which is pag didiskarte kasi mostly gusto mong maging business owner, gusto mong maging mayaman. Ayun yung word na diskarte dito sa atin sa Pinas. Gusto mong maging entrepreneur. So ayun, if may chance ka mag-aral, go do both. But if you gusto mo talaga dumiskarte, then ayun, huwag ka mag-aral pero focus on yourself. Change your mindset. Kahit hindi ka pa mayaman, wala ka pang results, change your mindset. Ayun. Basta hanggat kaya yung gawin yung dalawa. Kasi iba pa rin yung may knowledge ka, sabay may diskarte kayo. Automatic na combo pa rin talaga yun. Ayan. Basta pag kaya nyo pa rin pagsabay yung dalawa, gawin nyo. Ikaw, anong perspective mo dun sa diploma o diskarte? Diploma o diskarte? Yes, I. Sa diploma kasi wala ako. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Sa diskarte, sabihin na natin sigurong hindi pa ganun kabuo yung loob ko dun sa word na diskarte para masabi kong magaling ako dumiskarte. Pero mas okay din yung kahit sabi mong hindi buo loob mo para pasukin yung word na diskarte. Take step. Gawin mo. Kahit sabihin mong takot ka. No? Mahalaga nagsimula ka. Ang mahalaga nandun yung progress mo kahit sabihin mong maliliit lang. Huwag kang matakot sa mga bagay na alam mong kaya mong gawin mismo. Huwag kang matatakot sa mga ganung bagay. Bakit? Kasi kapag natakot ka sa mga bagay na alam mong kaya mo mismo gawin, wala. You will never grow. Huwag nyo lilimitahan yung potential nyo kasi mas may kaya pa kayo sa kung ano kayo ngayon. Yeah. Pero syempre, huwag nyo rin ililimit yung sarili nyo sa kung ano lang yung kaya nyong gawin. Kunyari, katulad ko, freelancer. Hindi porket meron ako isang client, magfo-focus ako doon. Pwede ka pang humanap ng ibang clients na alam mong kaya mo. O kaya naman clients na alam mong makakatulong sa'yo para mag-grow. Yeah. Yung makakapag-improve ng skills mo, makakapag-improve ng mindsets mo, makakatulong sa lifestyle mo. Sa tingin nyo, bakit kaya maraming nayayabangan sa kay Josh Moyka? Josh Moyka. Yan, si Kangkong Josh tips. Moyka, kilala nyo naman yun. Yes, Kangkong tips. Business talagang So, mabigat din. Ako siguro hindi nila maintindihan yung mindset na meron si Josh Moyka. Kaya bakit nayayabangan sila? Kasi ako, sobrang na-inspire ako sa batang yon. He's only 19 years old, tama? Ganun. Kaya tingin ko 19 ganun, na ba yan? 19 lang siya. Kaya tingin ko ganun siya magsalita or ganun siya sa social media kasi he needs to be tough and strong. Kasi as you know, meron siyang 200 or 300 employees. And as a leader, dapat hindi ka pwedeng ugaling 19 years old .
Dapat ugaling CEO ka, tapos you have the right mindset. Kasi kung easy go lucky ka, tingin mo re-respetuhin ka ng employee mo. Nas 200, 300 yun na 2 times yung tanda sa'yo. Di ba? Hindi ka re-respetuhin nun kasi wala kang hindi ka CEO mag-isip, hindi ka CEO gumalaw eh. Ganon. So, Kailangan leader talaga. leader yung leadership, tanong, leader yung image mo doon. Isipin nyo rin yung pinagdaanan ni Josh Mojica na 19 years old siya. Sa 19 years old tayo, kayo, mga 19 years old na lagpas na dyan, anong ginagawa nyo nung 19 years old? Ako nagpa-party, nagiinom ako noon. College ako pero hindi ako nag-aaral. Di ba? Kayo rin siguro, aminado kayo na nung 19 kayo, sobrang layo ng utak nyo kay Josh Mojica ngayon. So, bakit kayo mayayabangan sa kanya? Ba't kayo mayayabangan sa kanya? Kung 19 years old kayo, wala kayong ginagawa sa buhay nyo. Eh siya, sobrang successful niya na. Isipin nyo rin yung mga sinacrifice niya, yung sinakripisyo na ngayong 19 years old tsaka nung teenagers year niya. Na imbes na ilang inuman yung tinanggihan niya, ilang party tinanggihan niya para ma-build yung business na meron siya ngayon. Sobrang grabe yung sakripisyo ni Josh Mojica. Kaya kayo kung nayayabangan ko sa kanya, improve your mindset siguro kung nayayabangan kayo sa kanya. Improve your mindset. Kasi kung hindi nyo siya, kung nayayabangan pa rin kayo sa kanya, ibig sabihin, hindi nyo maintindihan yung mindset niya. And it means hindi nag-improve yung mindset niya. Ikaw, Richmond, anong take mo ba't marami bang nayayabangan kay Josh Mojica? Ano sa tingin mo? Para sa akin kasi, nung umpisa, nung hindi ko kilala si Josh Mojica, nakikita ko lang siya sa TikTok, Facebook Reels. Hindi ko alam edad niya. Nayayabangan ako sa kanya actually, oo. Pero nung nalaman ko yung edad niya, na mas bata pa siya sa akin, and ganun na siya ka-successful. Kumbaga parang binaril ako ng katotohanan na ikaw 24 years old ka na, yung Josh Mojica kay Josh Mojica na maiyayabangan ka, pero mas mayaman pa sa'yo. Ano bang ginagawa ko nung 19 years old ako, nung 18 years old ako? Wala. Tambay. Pero, wait lang. Pero hindi to comparison sa buhay nyo. Siguro, inspire nyo lang siya kasi mahirap mag-compare. Don't compare yourself to other people's success kasi iba yung pinagdadaanan nyo. But, imbis na mayabangan ko sa kanya, ma-inspire na lang kayo and then use it as a motivation. Don't compare yourself to other. Kasi comparison is a thief of joy. Mawawalan talaga kayo ng saya kasi kino-compare niyo yung sarili niyo sa iba. So, don't compare yourself to others. Yung lang din kasi, di ba? Yun nga, nasabi ko na nayayabangan ako sa kanya. Kinokompara ko yung sarili ko sa kanya nung edad ko na yun. Pero hindi ko na ikukumpara yung sarili ko ngayon. Kasi, yung mindset ko noon, tambay, inom, gala, games. Lahat naman ngayon naglalaro na ng online games eh. Doon na umiikot yung buhay natin, buhay nung mga 18 years old, 19 years old eh. Mobile games. Kaya kung ako sa inyo, kung nayayabangan pa rin kayo hanggang ngayon kay Josh Mojica, palitan nyo yung utak nyo. Hindi mindset, yung utak nyo na mismo palitan nyo. May tama na kayo sa utak talaga. Meron dyan sa baklaran. Kayo. Lagi kasing galit yung mukha ni Josh Mojica. Pero, kasi nga. Parang sa ganun din siya, parang pinagtatawanan din siya sa'yo na. Image na lang. Pero, ang galing ng niya, image. Kumbaga, di ba, photo? Lagi, So ngayon, ito, napunta na rin naman tayo kay Josh Mojica. Magtatanong ako sa kanilang dalawa. Okay. What are your thoughts about Josh Mojica's way of motivating people? Thoughts Ako siguro, masasabi ko sa kumbaga, tama naman yung niya kung paano niya i-approach yung mga manonood sa kanya, di ba? Aggressive talaga na Kasi kung magiging soft siya, parang, sino ba gagana ma-motivate sa ganun? Yeah. Maaalimutan lang din yun eh. Diba? Pero tama yung parang agresibo siya na tamad ka, hindi di ba? Parang mas tumatak sa'yo na Pero yung iba kasi, tinatawanan lang din yung ganun niya. Pero nasa sa'yo na lang din talaga. Kikilos ka pa rin. Ikaw? Ako,
magising sana kayo. Kasi 19 years old yun, tapos sinasabihan kayong tamad. Tapos kayo, 22, 23, 24, hanggang 30 kayo, tinasabihan kayong tamad. Aray. Di ba kayo tinatamaan doon? Kung ako nun, kikilos na ako nun, 19 years old, sabihan ka ng tamad. 19 years old, mas malaki pa yung kinikita sa'yo. Di ba? Dapat tamaan ka na nun. Ouch. Kasi ako tinatamaan ako kaya nga nagsusumikap ako ngayon sa buhay Di ba? Pero imbis na magalit kayo sa kanya, imbis na i-bash nyo siya, imbis na ubusin nyo yung oras nyo na nakaka-hate sa kanya, why don't you improve yourself to be better, to be successful? Isipin nyo na lang na kung kaya niya. Oo. Kaya nyo rin. Kaya nyo rin. Huwag nyo i-compare yung sarili nyo kasi nga iba yung way niya. Pero, dapat ma-inspire kayo imbis na magalit kayo sa kanya. Kasi alam ko maraming taong nag-hate sa kanya, paano siya mag-motivate, how he motivates people. Pero sa akin, tama lang yun nang magising kayong lahat. Magising tayong lahat. Dahil mga tamad talaga kayo Wala kayong magagawa dyan. Ayusin nyo na yung buhay nyo. So, ayun. Punta na tayo kay Josh Moik, Sino na tayo? Ano naman ang masasabi niya sa perspective ni Bugoy na Oikoy? 2 joints. 2 points. 2 points, 2 joints. Si Bugoy na Koy, Bugoy, ano masasabi niya sa meron siyang mindset na hindi ako agree. Which is how he views women. Syempre, hindi naman tama yung, for me, I don't know to others, pero hindi tama yung perspective niya when it comes to women. Pero, sa mindset, business, life, how he work hard, hands down ako kay Bugoy na Koy, sobrang solid niya. Yung mindset niya when it comes to business, ang lupit. Lupit yan. Ngayon, hindi lang to kay Bugoy na Koy, pero advice to sa mga nanonood sa kanila, nanonood sa lahat. Siguro kumuha lang kayo ng moral lesson. Pag nanonood kayo sa social media, influencer, kahit sino, kumuha kayo ng moral lesson na makukuha nyo lang sa kanya. Huwag nyo na kunin yung negative na sinasabi niya o yung ayaw nyo sinasabi niya, na disagree kayo. Kunin nyo yung advantage na makukuha nyo sa isang social media influencer. Ganon dapat ginagamit yung social media. Hindi yung comment kayo doon, para kayong tanga doon. Sayang yung oras nyo. Imbis na kinukuha nyo lang yung magandang sinabi ng isang influencer, isang tao, natuto pa kayo and then pwede nyo pa i-apply sa buhay nyo. Hindi yung nagsasayang kayo ng oras na comment. Para mag-hate lang. Ayun lang, siguro pwede kayo mag-disagree sa isang tao, sa isang influencer. Pero kunin niyo yung moral lesson na mabibigay niya at ma-apply niyo yun sa sarili niyo. Kasi makakatulong din yun sa inyo. Kagaya ni Bugoy na Koy, if ikukuhain niyo yung perspective niya when it comes to business, when it comes to mindset, how to improve yourself, how to improve your empire. Yung how to be a man. Hindi sa pambababae ganon. Pero how to be a man, how to be a masculine man. 'Di ba? Mag-i-improve yung buhay niyo Mag-i-improve kayo as a tao din. Ikaw, Richmond, ano masasabi mo sa perspective ni Bugoy? Agree ako doon sa sinabi niya na hindi siya Tatlo yung babae lang. na disagree siya doon sa way of thinking ni Bugoy sa babae. Agree ako doon. Kahit naman ako ayoko rin ng ganung way of thinking. Pero doon ako natutuwa kay Bugoy about sa kung paano niya i-handle yung business niya. Kumbaga, kung paano siya nagiging active sa music life. Kung paano niya na-handle yung music niya, yung business niya, yung mga tao niya doon sa loob ng bahay. Kung paano niya na-handle lahat yun ng sabay-sabay. Plus mo pa yung mga, anong tawag doon sa mga babae niya? Babae niya. Yun, yung mga babae niya. Kung paano niya na-handle yun ng sabay-sabay. Ibang klase na yun, ibang klase multitasking na yun. Hindi na yun yung simpleng time management. Multitasking na yung ginagawa ng taong yun. So, yung ganong perspective about multitasking, isa yun sa mga biggest, siguro sabihin na natin, biggest asset ni Bugoy as a person. Bilang isang tao, yun yung biggest asset niya talaga sa buhay. Pagiging multitasker niya. 2 points. So, ang next question natin is, what is your weaknesses
in terms of money? Weaknesses ko sa pera, siguro yung luho ko. About sa mga peripherals ko pagdating sa business ko. Hindi business yun eh. Kumbaga sa trabaho ko. Yung tipong makakita lang ako ng keyboard o kaya sabihin na natin na yung mga magagamit ko sa trabaho ko, binibili ko agad kahit sabihin na nating hindi pasok sa budget ko. Yun yung pinaka-weakness ko na once na may pera akong hawak, makita ko yung isang bagay na pasok dun sa pera na yun na hawak ko. Bibilhin ko agad yun kahit sabihin na nating mawalan ako ng pera agad-agad. Yun yung pinaka-weakness ko talaga pagdating sa pera. So, luho. Luho. Okay. Sa akin din siguro sa ganun. Napapasobra sa mga bagay na wala namang Hindi mo talaga nauubos kailangan. din agad, kumbaga hindi naman kailangan, pero ayun, yun yung weakness ko sa pera. Waldas na waldas, walang dahilan na maganda. Ikaw, ano ang weaknesses mo in terms of money? Unlike siguro sa inyo, hindi ako materialistic. Pero yung kahinaan ko siguro sa pera is family siguro. Yun siguro. Na if may papabili sila. Kasi hindi ako magastos sa akin eh. Pinipilit pa nga akong gumastos eh. Yung kanyari sa damit. Ganyan. Kasi wala ka nang masuot. Yan. Kung ano mo, wala. Puro ipon. Ganun. Pero when it comes to family, kanyari sa kapatid ko, sa magulang ko, or sa pinsan, or family lang talaga, yung family lang. Or friends din. Ayun, doon siguro nagagastosan ko sila. Kasi nga, ayun, I value them so much. Pero when it comes kasi sa akin, kuripot ako sa sarili ko eh. Siguro, delayed gratification din. Ganon. Pero pag bumili naman ako, isang bigatin naman. Ganon. Pero, dapat, yung bibilin ko na yun, kaya ko, afford ko. Like, pag bibili kayo ng gamit or isang bagay, dapat, kaya ng annual salary nyo. Like kotse, let's say 1 million yung kotse. Dapat yung annual salary nyo is 2 million or at least 1.5. And meron kayong emergency fund, tsaka savings na 6 months na babayaran. Like if nag-monthly kayo ng kotse ng 40K, 40 times 6, ganon. Or 40 times 5, ganon. If 40K times 5, ikwentahin nyo yun, dapat meron kayo nun sa bangko nyo. Para in case mawalan kayo ng trabaho, may pambayad kayo doon. And emergency fund din. Emergency fund is 6 times ng monthly salary nyo. Kunyari, meron kayong, ang monthly salary nyo is 20K. Dapat meron kayong 120K sa bangko nyo. Emergency fund yun. Ayun yung lagi kong sinasabi sa mga friends ko nila na kailangan nila yun. And delayed gratification talaga. Sobrang laking tulong nun. Last question natin, what can you say sa quotes na money can't buy happiness? Ano masasabi niyo doon? Ikaw. Money can't buy happiness. Medyo agree naman ako. Money can't buy happiness talaga. Pero what money can buy and what money can do, ayun yung makapagbigay siguro sa'yo ng happiness. Example, if you retire your parents, before sila mag-60, mapapatravel mo sila, hindi ba masaya yun, di ba? Sobrang saya nun. Yung magagawa ng pera tsaka yung mabibili ng pera, which is makakabigay sa'yo ng happiness. And one thing pa is freedom and options. If meron kang options sa buhay and freedom sa buhay, sobrang saya nun, na meron kang kahit anong paggising mo, gusto mo ng McDo, Jollibee, makakabili ka kasi meron kang pera. Meron kang mabibiling gusto mo. Makakaalis ka sa mga bagay, sa mga sitwasyon na hindi mo gusto pag may pera, sabi nga. Ito example, every 30 of the month or katapusan ng buwan, maraming tao nag-i-struggle, natataranta, nai-stress kasi marami silang bills na binabayaran. Imagine mo, wala ka nang isipin ganun. Sobrang saya nun. Alam mo may dudukutin ka pera, alam mo may pera ka na, sige, bayad mo na dyan, ganyan-ganyan. Makapag-travel ka kung kailan mo gusto, hawak mo yung oras mo, and you can only do it if meron kang pera. So, I think, yes, money can't buy happiness, but
what money can do and what money can buy will bring you happiness. Okay, meron ako follow-up question doon. Naniniwala ba kayo na ang money is root of all evil? Root of money is the root of all evils. Naniniwala. Depende kasi yan sa tao. Depende yan sa tao kung Depende magpapagamit talaga sa ba tao. sila, kung paano nila ginagamit yung pera. Kumbaga, kung yung pera ba na nakukuha nila, gagamitin nila para sa kaibang bagay, sa mga illegal stuffs. Yun talaga. Pero, hindi na mawawala yan sa sambayan ng tao eh. Yung mga ganong klaseng utak, yung mga ganong klaseng tao. Hindi na mawawala yun. Nakadepende na lang talaga sa inyo yun kung sino yung sasamahan nyo. Kung magpapagamit ka. Bila lang ulit ng utak na. Bili ka na lang ng bagong utak, ganun. Ayun. Kasi, Ay, sige. kasi yung mindset mo, nakadepende yan lagi kung, hindi, mali. Nakadepende yan kung sino yung makakasama mo. Nakadepende yan sa mga taong nakabilog sa'yo. Kung sino yung mga nasasamahan mo, kung sino yung mga nakakahulobilo mo, kung sino yung mga nakakausap mo. Doon kasi yun eh. Paano sabihin na natin, merong isang babaeng matino, tapos meron siyang 4 na kaibigan na bitches. Pero sa perspective ko, kasi nga kasama siya doon, kasama siya doon sa 4 na babae. Ang iisipin ko, Panlima na bitch din siya. Malaking possibility, magiging bitches din siya kung lagi siyang kasama din. Hindi, kahit sabihin mong matino siya eh. Kahit sabihin mong matino siya, pero kung kasama siya dun sa 4 na bitches na yun, sa unang tingin, iisipin ko bitch din siya. Kasi kasama siya dun sa circle of friends ng bitches talaga. Hindi, sabi nga nila, pag sumama ka sa 4 na bobo, pang 5 ka na. Oo. Bitches, pag sumama ka sa 4 na bitches, Bitch ka na. bitch ka na. Ano pag sumama sa 4 na pogi? Yan, magiging pogi ka. Ay, Talaga. mas lilitaw yung pahit. yung kapangitan mo, ano? Ah, Masangat sila, tapos ikaw mas matataw. So, akin, magiging evil lang siguro yan if you worship money. If sinasamba mo na yung pera. And then, if wala ka ng pake sa ibang tao, like nakakatapa ka na ng ibang tao, makakuha ka lang ng pera. I think yun yung pinaka magiging evil talaga yung pera. Pag ginagamit mo siya ng mali, if mino-worship mo na siya, mas mino-worship mo na siya kaysa kay God, or basta yung nakakatapa ka na talaga ng ibang tao, like, namamalit ka na ng tao just to get money, just to makakuha ng pera, gano'n. Yeah. Go. Masasabi ko lang doon, yung pa rin, depende nga sa tao. Yeah. Depende pa rin talaga sa tao yan kung ikaw ba yung gagamitin ng pera o ikaw talaga yung gagamit sa pera. Yeah, lupit na lang. Wala Ikaw na. yung gagamit sa pera o ikaw yung gagamitin ng pera. Lupit na. Ayun lang. Ano masasabi ko doon? So that's it for our very first episode. Like, comment, and subscribe. Pag may mga gusto pa kayong itanong, pwede kayong mag-join sa community namin down below. Thank you. See you ulit sa mga susunod pa na episode. And this is your host again, Angelo. And this is... Money matters. Yes, I.